Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Gayon din sa ating mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, worshiping with us today online. We say good morning sa inyo lahat, good evening kung kayo ay nasa North America. And to assure you that we continue to treasure your presence in our worship online. And for those of you who are here, of course, worshiping on-site is very good to all of us. Kaya tayo patuloy sa ating pananambahan. And this morning, ang start ng ating Christmas worship services hanggang December 29. Ngayon din ang simula ata ng simbang gabi ng mga kababayan natin mga Roman Catholic o bukas, 16. Salamat Panginoon sa umagang ito na we can be together, Lord, in your sanctuary to offer you our praise and our worship. Salamat Panginoon sa iyong pag-iingat sa amin pong paglalakbay mula sa aming mga tahanan. Dinala mo kami sa iyong sanctuary, Lord, under your protection. Again, we are amazed that you continue to give us every Sunday in this area, sunshiny day. It's a wonder, Lord, that for so many years, we know that Sunday will be dry in this area. Para po sa convenience ng iyong anak who will come from the respective homes, especially those who are taking rides coming over. Salamat, Panginoon, sa isang araw na muli mong idinagdag sa aming buhay, buhay na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, lalo, Panginoon, na we are celebrating an important event in the life of our Christian community, the birth of your Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, na we can be together, even as we pray, Lord, that may you forgive us where we have failed you, forgive us for our sins, cleanse us, Lord, from our unrighteousness. We offer you every part of the program of our worship, especially, Lord, ang mensahe na dadalhin ni Pastor Terry Bot to us. Lord, we pray you continue, Lord, to reach out to us. Hold us in the hollow of your hands. At sa aming pong celebration today, ikaw ang maligay sa pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat ng bawat isa sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Okay. Meron po tayong mga announcement, regular announcement na andyan sa inyong program. Yung ating weekly church schedule, hindi ko na po iisa-isahin at andyan na po yan. Ang ating December theme, again, to emphasize, ang topic ay True Love. Ayan. Then sa December 22, yung ating pre-Christmas worship. So we expect that you will continue to join the brethren in our worship service. Then December 29, yun po yung ating year-end worship and testimony Sunday. At the same time, yun po ang ating pamaskong handog 2024. Ipapasalamat tayo mga kapatid na yung ating kaibigan na si Kuya Joel and Ate Hermie De Leon ay muling nagpadala ng $200 para po sa ating pamaskong handog. At yun po ay ating ipagkakaloob sa mga most deserving members of the church and friends of Good Neighbor Christian Fellowship sa December 29. Okay? Thank you, Joel. Thank you, Hermie.
We are always grateful to your generosity. Hindi lang po yun, meron pa pong kasama yon, no? From the church itself. Alam po natin na every December, meron tayong mga most deserving members na binibigyan natin ng pamaskong handog. Tinanong ako ni Jojo, Chairman, magbibigay ka pa ng sulat. Sabi ko, hindi na. But I will announce it. Kasi pag nagbigay ako ng sulat, may pressure yun eh. Na magbigay kayo eh. Hindi ba? You feel pressured. Naku, galing kay De Comando. Ngayon, wala. Pero nananawagan ako sa inyo. Kung meron kayong pusong may tunay na pag-ibig, magkukuasa po kayong magkaloob para sa ating mga miyembro, mga kaibigan na, ang lagi ko sinasabi, most deserving. So, wala pong pressure. It should be voluntary. But I will force you to give. So, for the first time in so many years, I will not be giving out appeal letter sa inyo. Alam naman ninyo kung sino yung talagang mabibigyan. Hindi bahala ng konsyensya nyo na katukin ng Banal na Espiritu. O puring, magbigay ka. Ayan, yeah? Okay. Hindi po lahat ay mabibigyan. Yan ang most deserving. No? Kagaya ni Romy. Pag tinignan niyo si Romy, sabihin niyo na hindi lang siya most deserving. Most deserving. So, yun po yung ating binibigyan ng ating pamaskong handog. Okay po ba? Sina mga Yolanda dyan, Presi, baka gusto niyong magkaloob, sabihin niyo lang sa akin para maihabol sa December 29. Okay? Christmas tree offering tayo ngayon. Payak na Christmas tree. Parang sa mga horror movie ito eh. No? Pero lalagyan natin yan ng ating gayak, iba-ibang kulay. No? At kinunan ko na yan. Then after ng ating offering, kukunan ko ulit before and after para makita ng buong mundo kasama ang planetang Mars sa ating nakaugalian. Okay? Dinagdagan pa ni na Cosme ito eh. So, ibig sabihin, pupunuin natin yan. Naku, kaya-kaya. Kaya yan. Okay? At nagpapasalamat tayo, may mga kapatid tayo na nag-offer ng additional food. Meron tayong, the church ay nagpaluto ng barbecue, 200 pieces. Okay? Kaya kung tayo 100, tika-tigalawa kayo yan. Meron tayong pansit ni Lola Helen. Meron tayong lumpiang Shanghai. Meron tayong lechon. Lechon. Bigay ni Ate Joy. Lechong kuwali, Lechong kuwali. Kasi, ang problema, pagka buong lechon, walang magtatanda, di namatay na si Jessie kaya, lechong kuwali. Okay? And unlimited rice. Yan. Mamaya po yan. Kaya, hintayin yung iabot sa inyo. Huwag kayong pupunta doon, ha? Okay. Naimas din si tayon. Manang. Kahapon, nagdaos tayo ng arroz caldo. Sandali lang yata, naubos no? Naubos. Ngayon, ang sabi ko, we will try to be more biblical. Sabi ko, susundin natin yung ginawa ni Jesus Christ.
Nagbigay siya ng tinapay at isda. Kaya sa susunod, ang ibibigay natin, malaking tinapay, lalaman na natin ng isda. Na, yung dried salmon. Saka tubig. Hindi arroz caldo. Okay, yun. Nag-agree na. So, salamat sa mga kalalakihan, kababaihan at mga kabataan na tumulong para sa ating gawain. Sa linggo, ang ating donor para sa lunch ay si Joan at si Thea. Sa 29, wala pa yan. No? Question mark pa. Malalaman natin kung sino ang magkakaloob. And for this week, binabati natin ang mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Si Patricia Ruth S. Lim, si Patty, 22 years old na si Patty. Si Ate Mel Santos, si Marichel Santos Lang. Yan Wedding anniversary ni Michael and Ella Juliano. Okay. Ni Chris at ni Marichel Lang ng Amerika. So, sa inyong lahat, happy birthday and happy wedding anniversary. Yung pong ating December 1 financial report, dapat December 8 ito, sorry. Pumasok po, napakalaki, 9,490. Ang lumabas, 9,793. So, palwal tayo ng 300. Okay. And then, ang ating presider sa 22, si Romeo. Andito, Kaanghel, paki-remind si Romeo. Siya ang presider. Ang special number si Eric. Sa 29, ang ating presider si AJ at ang special number ay si Boss Mandy. Ang ating special number mamaya ay si Solen. Okay? Ito po ating mga pahayag. Ngayon, gusto ko pong bigyan ng paalala. Sa inside po ng program, laging meron dyan na article. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang bumabasa. Ito po ay hinahangon natin sa Daily Bread. Ang paalala po ito sa atin Kagaya ngayon, December 21, ang title niyan, The Song of Mary. Kaya ito, babasahin nyo. Babasahin nyo. Ito ay paalala sa atin. This is a message in written form. Mamaya si Pastor Ribo, message in oral form. Kaya mahalaga na ito ay ating binabasa. Mahalaga na tayo ay nakikinig. At nagsusulat tayo, kaya tayo mayroong message note. Sino po sa inyo gumagamit nito? Iilan lang. Kasi dito, makikinig kayo maigi kay Pastor, susulat nyo. After 24 hours, yung marinig nyo kay Pastor, 15% lang yan na matatandaan ninyo. Baka nga hindi pa ninyo matandaan yung verse. Pero pag sinulat ninyo, 100% matatandaan nyo. Kaya mamaya, huwag kayong mag-iiwan, Alam ko kung sino yung nakaupo at alam ko kung sino yung nag-iwan. Titingnan ko kung may naiwan. Pwede sinulatan nyo o hindi, iuwi nyo. Okay po ba? Minsan nakakakuha ko ng hanggang 5 kopya. Ibig sabihin, hindi nyo inuwi. Iuwi nyo. Lahat na mag-uwi, bigyan ko ng 1,000. Yung hindi mag-uwi, 2,000. Okay, just to emphasize. Now, it's very important. Alam nyo, pinaghihirapan po ito Nagawin, pinoprograma po yan. Ako po gumagawa nito Balang araw, isa sa inyo ang aking bibilinan na gagawa na nito. So, it takes me more than 2 hours in doing this just to give you
a copy. Ako pa nagpiprint. Pag hindi nyo iniwi, ako'y lumuluha ang puso ko na yung aking ginagawa hindi nyo na-appreciate. Iwi nyo. Ha? Pwede po ba? Ha? Okay ba, Alice? Yan. Okay. So ito ating mga pahayag at mga reminders. At nawa ay patuloy tayo nasa spirit of praise, spirit of worship sa ating Panginoon. At tayo ay mag-aawitan, aking tinatawagan ang ating music team. Dito ang daan kasi hindi pwede dyan. Okay? Amen. Salamat po sa ating pong worship team sa isang napaka-powerful singing this morning. And it shows us na ang ating pong Panginoon ay lagi nang handa upang tayo akapin sa Kanyang goodness, sa Kanyang faithfulness. So this morning, nais po natin kayong anyayahan sa ating pong panalanginan. Ito po ay panalanginan ng bawat isa. We will come to pray for one another. Ipapanalangin po natin hindi lamang po yung mga dumako sa harapan, kundi pati po yung kasama natin sa online. We will say a prayer for you. You will say a prayer for us. We will pray for one another. Yun po ang gagawin natin sa pastoral prayer. Para po yung mga nag-birthday, we will pray for them. Yung mga nag-anniversary. Yung po may mga karamdaman. Yung pong may mga burdens. Yung pong may mga heaviness. Sabi nga po ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingay. So please come and put all your burdens to the feet of Jesus. Put all your cares, put all of your heaviness in the presence of God. We'll do that after we sing the song, Alam Kong May Magagawa Ang Diyos. Declaration of our confidence, alam kong may magagawa ang Diyos. Let's sing this song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. That's a promise. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Yes, Lord. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Let us now come to the presence of God this morning at alalahanin po natin yung po mga kapatid na may karamdaman. Samahan po natin yung mga kapatid na may pasasalamat at tayo pong lahat ay magtiwala sa Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Sama-sama po tayo. Let's bow our head to the Lord in prayer. Oh, Father in heaven, salamat po, Panginoon, this morning on this beautiful, beautiful day na kami po ay makalapit sa harapan just 10 days before Christmas. Kami po, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakan to sing Christmas carols, to sing Christmas songs, Father, and just to inspire ourselves and our children that Jesus Christ has given His life for all of us. Dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong Pasko at bagong taon ay maging masagana, maging masaya, maging mabiyaya, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagsamba at paglilingkod. O dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng paglilingkod, sa lahat ng buhay, sa lahat ng pagbibigay, sa lahat ng pagbabahagi na ginagawa ng iyong mga anak on this Christmas season.
with the love of Jesus Christ. Panginoon, ngayon pong umaga, sinasamahan po namin ang aming mga kapatid na may mga pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Please accept our worship. Please accept our thanksgiving. Accept our joy in our hearts to you, Panginoon, as we remember your goodness and your faithfulness to us. Panginoon, salamat po sa buhay ni Patty, Panginoon. Sa lahat ng kanya pong mga pagsisikap, sa lahat po ng kanyang pagtatapat, sa lahat po ng kanyang mga devotions in her life, in her heart. Dalangin po namin naman na patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang tulungan, gabayan, pasaganain, Panginoon. Gamitin mo ang kanyang buhay, Panginoon, for your honor and your glory. Dalangin po namin, Panginoon, that you help her establish herself in the USA and help her, Father God, to make the most of every opportunity, every open door that you give to her. And always acknowledging, it's Jesus who gave me all of these blessings. Father, we pray for Mel Santos, Father. Patuloy mo siyang pagpalain at ang kanyang buong sambahayan. Give her good health and strength. Si Marichel Lang, Father in heaven, we pray that may you continue to watch over her family and continue to open doors for her to be of great use to your kingdom. Salamat po, Panginoon, sa wedding anniversary ni Michael at ni Ella, Panginoon. Even though magkahiwalay sila, Panginoon, because of job, because of work, dalangin po namin naman that their hearts and love will always be strong in the face of all difficulties and challenges of life. Bless their life and help them, O Lord, to always put Jesus first in everything they do. Bless Chris and Marichel, Father God, in their marriage. Patuloy namin inihiling pa na pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan na sila po ay lagi ng centered kay Lord Jesus Christ. Panginoon, dalangin po namin ngayong umaga aming mga kapatid na may karamdaman na hindi maganda ang pakiramdam. Number 1 na po si Aaron is not feeling well today. Dalangin po namin, tulungan mo siya, Ama, na maging strong and healthy. Pagalingin mo siya, Panginoon, at alam namin naman na ikaw ang kanyang kalakasan, sampunang pagpapala mo sa kanyang buong sambahayan. We always remember Brother Boy sa kanya pong patuloy na pagsisikap na maging healthy. Bigyan mo siya, Panginoon, ng strength and health and provision. Si Ate Hirang, Panginoon, si Ka Junior, Panginoon, si Sir Dory, Panginoon, si Sir Piling, Lord God. Lahat po ng aming po mga kapatiran dito, Ama, pati po si Ka Cosme, Father in heaven. Lahat po namin mga kapatid dito, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo every single day for their strength, for their health. And dalangin po namin naman na patuloy po silang bigyan ng that power inside them to trust and believe that God is our strength, our healing, and our life. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na yung pinagpala. December 15, marami po sa amin ay tumatanggap ng saganang blessings sa iyo, Panginoon. Kaya po ngayong umaga kami po ay narito upang mag-offer sa amin pong empty Christmas tree. This Christmas tree is empty right now, but it will not be empty forever. Later, Father in heaven, we will give to you and bring to you our Christmas gifts to Jesus. This is our Christmas gift to Jesus because Christmas is the birthday of Jesus. And we want to give Him our best offering. We want to give Him our best gift today. So please pour out your joy in our hearts as we come and just give you our best offering today in our empty Christmas tree. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, aming mga kapatid this morning na nag-struggle sa kanila pong mga buhay. Marami po sa kanila, Panginoon, na nag-struggle sa kanilang mga pangangailangan. Even malapit na ang Pasko and still they struggle. They are waiting for you, Lord God, to pour out your blessings. And we pray for them. Sapagkat, Father in heaven, ikaw po nagsabi, and my God shall supply all your needs. At nais namin makita, Panginoon, ang bawat hapag ay masagana. Ang bawat tahanan ay masagana. Ang bawat pamilya, Panginoon, ay masagana sa mga blessing ngayong Pasko at bagong taon. Masagana sa joy, masagana sa happiness, masagana, Panginoon, sa full of love as we celebrate Jesus Christ. Dalangin po namin, pasaganain mo din, Panginoon, ang aming pong church as we continue to do our best na makapagbigay sa aming most deserving members. That's what this church is all about. It's about giving. It's about helping. It's about sharing. So help our church to continue do our mission on behalf of your church.
Dalangin po namin, Panginoon, ngayong umaga, mga kapatid namin na lumako sa harapan, na sila po ay mayroong mga dalahin sa kanilang balikat. Bagamat malapit na ang Pasko, mayroon po sila mga burdens and cares. Father, huwag mo pong hayaan na kami babalik sa aming upuan, that our hearts are heavy. No, God, please set our spirits free. Unload our burdens and let the peace of Jesus Christ reign in our minds and reign in our hearts. Ano man po, Panginoon, ang prayer request ng aming mga kapatid, ano man ang dahilan ng kanilang paglapit sa harapan, Father in heaven, you know our hearts. Kaya nga po, Panginoon, sabi mo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong nabibigatan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Bigyan mo po kami ng spiritual rest, emotional rest, physical rest, mental rest, and give us joy in our hearts. Dalangin po namin sa iyo pa namin mga kapatid na nasa online this morning. Some of them in Canada, some of them in America, some of them, God, in Europe, some of them in the Middle East, some of them in other parts of the world. They are part of our Christian family. They are part of our church. They are part of our heart. Kaya po, Panginoon, this morning, you reach out to them. You touch them as they watch. You touch them as they listen. You touch them with your mighty presence. And God, we offer to you ourselves today because we are your humble servants. We thank you. We love you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Praise the Lord. Isa pa nga pong palakpak para kay Solen. Thank you, Solen. Alam niyo po, kinanta din niya ni Solen nung Friday sa kanilang Christmas cantata. And siya rin po ang Mary. Siya din po ang Mary. Hindi ko lang kung nagsasabi si Joseph somewhere. Pero it was beautiful. It was so perfect. And we thank you, Solen, for that beautiful, beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung kayo po ay mayroong Bibles, please open up with me to the book of Luke chapter 2. The title of this message is Loving, Worshiping, and Giving. Yan po ang title natin. Loving, Worshiping, and Giving. Allow me to read for you from the book of Matthew, beginning with, ano ba nasang verse natin? Okay. Let's begin with verse 9. Yan. Verse 9 all the way to verse 11. Follow me as I read. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. May the Lord bless the reading of His holy word. Tayo po saglit na manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa iyong kagandahang loob sa amin na kami po minsan pa ay magbubulay-bulay sa iyong mga salita. Salita mo, Panginoon, na siyang pinaggagalingan ng aming kalakasan, ng aming inspirasyon, Panginoon, ng aming liwanag, ng aming gabay. Huwag mo nawa, Panginoon, makita ng aming mga isip at puso ay distracted today, but help us to focus and absorb and receive all that your word has to give to us this morning. We thank you for your presence. We thank you for your word. We thank you for your Holy Spirit. Bless us as we study your words in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ano po, mga kapatid, ang connection ng loving, ng worshiping, at ng giving? Ano connection nila? Yan. Dito po sa story ng mga Magi's, ay makikita po natin kung paano ang mga Magi ay nagpakita ng pag-ibig sa Panginoon, at nagpakita ng pagsamba sa Panginoon, at nagpakita ng pagbibigay sa Panginoon. Una po is, sino po ba yung mga Magi? Of course, sa tradition natin, they are 3 kings. Kaya nga po meron tayong January 6 Epiphany. They say, the 3 kings. Doon po nagtatapos yung tinatawag nating Christmas season.
Normally po yan, December 16 all the way to January 6. Pero sa Pilipinas, in-extend po natin mula September all the way to January 6. Kaya po meron po kaming Christmas tree sa bahay. And normally po yon ay pinapaligpit na namin pag January 6. Pero these are traditions. We don't know kung gaano karaming wise men. But the Bible says the Magi's or the wise men. And they came all the way from the east. When the Bible talks about the east, you're talking about the far east, which is in that part of the world, is all the way to Persia. Sabihin niyo po, Persia. Persia is modern-day Iran. Kung tayo po yung magbabasa ng kaunti sa kasaysayan ng Persia or Iran, marami po tayong mababasang mga very special stories coming out of Iran or Persia. Number one, if you are familiar with the story of Esther and Mordecai. Esther, siya po ay isang Jewish girl na napangasawa ng King of Persia. Kaya po even today, meron po silang shrine in Iran about Queen Esther and Mordecai. Marami pong Jewish Iranian. Even today, meron po silang community of Jews in Iran. Even though alam po natin ni sa Khamenei ay against the Israel state, but not the Jewish people in Iran. Now, isa pa pong very prominent name in history about Iran or Persia is Prophet Daniel. Prophet Daniel. Siya po ay isang exile. Nung pong kinonquer sila ni Nebuchadnezzar, ito po yung mga royal blood, mga royal family coming from Israel, sila po ay dineport all the way to Persia. At doon po sila mga kapatid, ginamit ng Panginoon to continue to minister to the thousands upon thousands of Israelites exiles. May mga prophets din po nung panahong yon. May mga prophets din. Si Prophet Daniel, at iba pa pong mga prophets. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di po ba, no? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po yung friends of Daniel na dahil po ayaw nilang mag-bow down sa statue ni Nebuchadnezzar, sila po ay itinapon sa fiery furnace. But instead na sila ay masunog sa loob ng fiery furnace, nag-appear ang Panginoon. So instead of 3, naging 4, and they were walking around in the fire, and they were not burned. So, kaya po mga kapatid, napakahalaga na ating ma-connect itong mga wise men doon sa history ng Old Testament, because these wise men were guided by the prophecy of Daniel. They know about Israel. They know about the coming king of Israel. They know about the promise of God to Israel. Kaya po nung sila'y naglakbay, they went to King Herod and said, "We heard that the king of Israel has been born." Kaya po medyo parang nataranta si King Herod, sapagkat these are wise men from the east. Now, let's connect this into loving, worshiping, and giving. Gusto ko sanang ilagay doon ni Joyce yung salitang, what would you do for love? Yan. Yan po ang ating first point. What would you do for love? Put it there, really big. What would you do for love? Now, dahil po doon sa background na aking binanggit tungkol sa pinanggalingan ng mga wise men, paano po natin makikita yung pag-ibig nitong mga wise men to the Son of God, Jesus? Number one, the wise men traveled, listen, the wise men traveled about 1,000 miles on camel. Yun po ang kanilang nilakbay. From Persia to Israel, that's about 1,000 miles on camel. What would you do for love? Gaano po kayo kahanda, mga kapatid,
na magbiyahe ng malayo para makita nyo ang inyong minamahal. Di po ba? Sabi nga po dun sa song, you can reach me by airplane. You can reach me by train. But whatever you do, you come to me. In other words, kung talagang mahal mo, kahit po umakyat ka ng 7 bundok, sabi nga po nung ating Tagalog song, kahit ka lumangoy sa 7 ilog at tumawid ng dagat, gagawin mo, mga kapatid, para lang makarating sa iyong minamahal. Amen? Yeah. It doesn't matter kung gaano kalayo ang iyong lalakbayin, mapuntahan mo lang ang iyong minamahal. Now, tayo po na mga nagsisimba sa ating panahon, gaano ba kalayo ang inyong nilakbay ngayong umaga para po ipakita ang inyong pag-ibig sa Diyos? Sino po ang galing ng Pasig? Taas nga po ang kamay. Yan. Palakpakan nyo nga yung mga taga-Pasig. Ang layo na kanilang nilakbay para po makapagsimba today. Nandiyan si Daniel, saka si Kat, saka yung little baby natin. Sino po sa inyo galing ng San Mateo para magpunta dito? Taas nga po ang kamay. Palakpakan yung mga taga San Mateo. Sino po yung mga taga Santa Barbara? Taas nga po kamay. Palakpakan yung mga taga Santa Barbara. Mataas ang kami ni Kaanghel Parang proud na proud siya na, galing pa ako sa malayong Santa Barbara. Yan. Ano kaya, Chairman, ang pinakamalayong pinanggalingan ng ating miyembro this morning? Muñoz ba? Muñoz? Sabi, Santa Barbara, tama po yan. Sino po ang galing sa Tanyong ngayong umaga? Taas nga po kamay, palakpakan nyo nga po. Yan po yung mga na-late. Yan ang mga... yung mga taga-Langka, yan. Mga kapatid, yung mga Magi, they traveled 1,000 miles just to find Jesus. Kaya wag po tayong magrereklamo na ilang bang kilometro yung Santa Barbara. Napakalapit lang yan Ay, nakarating po kami doon sa Santa Barbara. Talaga po naman mahirap pumunta. Bababa po kayo, aakyat kayo uli, bababa kayo. Talaga po naman, kung mahina-hina tuhod nyo, hindi kayo makakasimba. And just imagine, si Kaanghel, inaakyat, binababa, makapunta lang sa church. Kaya po natutuwa tayo sa Panginoon sa kanila pong pagmamahal sa gawain ng Diyos. They traveled by camel. In other words, mga kapatid, it took them weeks. It took them weeks, hindi po days. Mula sa Persia to Israel, it took them weeks on camelback just to be able to find Jesus. Napakahirap po na kanilang pinagdaanan. Dumadaan sila sa disyerto. Dumadaan sila sa mga lugar, mga kapatid, na dangerous. May mga pirates, may mga robbers, and yet they traveled weeks, days, just to find Jesus, and they went to Jerusalem. That's where they went. What would you do for love? Handa ka bang sumuong, mga kapatid, sa anumang hirap, makapunta ka lang sa gawain ng Panginoon, makapaglingkod ka lang sa Diyos? Meron po kaming dating staff sa CAM, kilala po ng mga boys dito, kasi love nila si Mr. Ernie Katanghal. Di po ba, ma'am, no? Si Ernie po ay nagmi-mission sa mga mangyan sa Mindoro. And sabi niya, Pastor, ang mga mangyan doon natutulog sa lupa. Wala po silang bahay. Sa lupa sila natutulog. Karaniwan daw po hindi naliligo. At nung daw sila pumunta doon, marami silang dalang mga relief goods, mga sardinas. Tuwang-tuwa daw po, mga kapatid, yung mga mangyan sa sardinas dahil hindi po sila masyadong nakakatikim ng sardinas sa bundok. And sabi niya, Pastor, alam mo yung lata ng sardinas, yung sabaw doon, ipinupunas sa mga buhok. Pinupunas sa mga buhok. Oo, hindi nagpapalit ng damit kasi nga daw po walang damit ang mga mangyan doon. Yung mga katutubo po sa ano. So, sabi niya, Pastor, pag ako'y nandoon, kung saan sila natutulog, sa lupa, sa ilalim ng puno, doon din kami natutulog. Sinasamahan namin yung mga mangyan kasi wala silang bahay. Doon lang sila sa gubat. And let me tell you this, what would you do for love? Kung love mo ang gawain ng Panginoon, kung love mo ang Panginoon,
you will not spare any sacrifice. Hindi mo, mga kapatid, iiwasan yung sakripisyong mag-travel ka sa Mindoro, magdala ka ng relief goods. In fact, ang ginawa nila, Chairman, ay nag-scholar sila ng mangyan. So, mayroon silang, nagkaroon silang fundraising at may mga batang mangyan na kanilang pinag-aaral at mayroon ng ilang mga mangyan na nakagraduate ng college. Sapagkat, kumbaga po, mga kapatid, they show their love to those people. What would you do for love? Para po sa mga wise men, it's nothing na sila'y mag-travel ng 1,000 miles on camelback. It's nothing na sila'y dumaan sa mga disyerto. It's nothing na sila'y maglakbay ng weeks and days para makarating sa Jerusalem. They would do that for the love of Jesus Christ. What would you do for love? Ngayon pong umaga, salamat po na kayo po'y nagpunta dito. Puno po tayo ngayong umaga. Praise the Lord. Alam po natin na ito po'y mahalagang Sunday. Alam ko kayo po'y nagpunta rito sapagkat alam ninyo na today tayo po ay mag-offering sa ating empty Christmas tree. So you came all the way from where you from. Kayo po ay nag-ready. Sabi ko nga sa wife ko, Mami, magdala ka ng pera. Magsasabit tayo. Sabi ko sa kanya, magsasabit tayo today. Alam niyo po itong Christmas tree, sabi ni Chairman, parang galing sa zombie. Actually po, galing sa simenteryo yan eh. Yan po'y galing doon po sa loob ng Loyola, doon po galing yan. Yung pong mga namamatay-matay na mga puno doon, pinakuha ni Chairman, at yan po, inihagis lang yan sa bakod. Pero napakaganda sapagkat yan po ay inayos natin. And mamaya po, hindi na mukhang patay na Christmas tree yan. Yan po ay mabubuhay na Christmas tree. Mamaya, sa biyaya ng Diyos. It is our Christmas tree offering, mga kapatid. What would you do for love? What would you do for love, for the love of God? Another thing, mga kapatid, na ginawa ng mga Magi is, number 2, worshiping. Lagay po natin dyan, what would you do to worship? Yan, yun naman ang second question natin. What would you do to worship? Hindi lamang po, mga kapatid, sila ay naglakbay dahil sa pag-ibig sa Diyos. Kasi alam niyo po, yung pag-ibig talaga namang it will make you do extraordinary thing. Love can make you do extraordinary thing. Naalala ko nga po yung dati din naming supplier sa CAM. Ang pangalan po niya ay Eva. Si Eva po, supplier ni Mrs. Santos ng mga diploma. Meron po siyang anak na may kidney failure. Bata pa. Nasa high school lang siya, total kidney failure, nagda-dialysis. At sila po ay naghahanap ng kidney donor. Kidney donor. For like maybe 1-2 years, nakalista sila sa mga listahan ng kidney donors na naghahanap. Wala pong gustong mag-donate ng kidney sa anak niya. So one day, they decided yung father. One day, the father decided, anak, alang-alang sa'yo, I will donate to you my kidney. So yung isang kidney ng tatay niya, i-donate niya sa kanyang anak. Nagkabenta-benta mga sasakyan nila, nagkabenta-benta mga asset nila, nagkahirap-hirap sila para lamang po mabuhay yung kanyang anak. Willing to do anything. You see, if you love someone, you are not restricted by anything. You will not allow anything to stop you if you love someone. So to make the long story short, yes, naubos ang kanilang pera, nabenta sa sasakyan, lahat ng asset, ibinigay niya yung kidney niya, at yung anak niya nabuhay lang siguro po mga 3 years. Pero hindi po siya nanghihinayang. I will do anything for love. Yung po sabi ng daddy, I will do anything for love. And that is what the Magi's did. We will travel. We will risk everything. We will do everything for love. But they did not stop in just loving Jesus. Some people, they say, I love you, Lord, and they stop. No. They did not stop on just loving Jesus. They went on to worship Jesus. Basahin po natin yan dito po sa verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Him.
They bow down. Mga kapatid, these are wise men. In fact, ang sa tradition, ito po yung mga kings. Three kings. All three kings of glory and might. Yon, three kings, they said. Wise men. So can you imagine, these are wise men. We don't know how many. They went into the house and they saw Jesus in a manger and they bowed down. And they worship. Mga kapatid, tayo pong nakakakilala sa Panginoon, loving Jesus is not enough. We want to do more and we want to worship Jesus as the King of Kings and the Lord of Lords. Because you know, this is not just some impersonal king. This is my King. This is my Savior. This is my God. Sabihin niyo po, my God. Hindi po ito King Herod. In fact, kausap na si King Herod eh. Saan po pinanganak yung hari ng mga Jew? Sabi ni King Herod, saan nga ba? Tinawag niya yung mga scribes. Sa Bethlehem. O sige, pumunta kayo sa Bethlehem and I will also come and worship too. Pero that's a deception. King Herod did not want to come to worship Jesus. King Herod would like to kill Jesus. Pero the wise men know. Ang sabi po ng Bible, they bow down. So kahit po gano'n sila ka-wise, kahit gano'n sila ka-powerful, kahit gano'n sila ka-famous, they all bow down and worship the baby Jesus. So mga kapatid, this morning, napakasarap po yung ating singing kaninang umaga. Ang feel ko po yung song. You have to feel the song eh. Kaya po pag kumakanta, dapat kakanta po kayo. Hindi lang kayo nakatingin. Some people nakatingin lang sa screen. No. You sing. Yung po sabi ng Bible, sing. Yung kayo nakatingin sa screen, you're not singing, you're watching. You sing, you open your mouth, and you sing. You express your soul, you express your heart, and sing to God. And when you sing, you will feel God's presence. You will feel God's power when you sing. Sabi nga po ni Don Moen, God inhabits the praise of His people. So sing, and you will feel God's power and presence in your life. Sing. You worship God. That's what they did. They worship God. Now, hindi po sila na kontento na sila'y sumamba, na sila'y nag-bow down to worship. Sila po ay naghandog. Sabihin niyo po, naghandog. Yan. Amen. Amen. So, para po tayong mga wise men this morning, number one, we traveled so far. Kami po ay galing pa po ng Quezon City. Iba po sa inyo galing ng Pasig. Iba-iba po pinanggalingan natin. But we traveled like the wise men. Number one. Number two, we worship. Tayo man po mga kapatid, earlier today, tayo po ay umawit. Alam niyo po, pag ako po umaawit, hindi ko mapigil yung kamay kong tumaas. Hindi ko po mapigil. Hindi po ako kontento na kumakanta sa Lord ng nakaganon. Parang gusto kong mag-offer ng worship. God, I thank you for your love. Pag po talaga ako'y blessed na blessed, hindi po ako masayang ganon. Gusto ko ganon. I'm reaching out to the presence of God. God, I thank you. God, I praise you. God, I worship you. I'm reaching out to God. But mga kapatid, hindi po nakontento yung mga wise men just to travel and love God, just to worship. Ang sabi po ng Bible sa verse doon po sa may verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. So mga kapatid, nagdala talaga sila ng treasures. Itong mga wise men, sa kanilang paglalakbay, talagang dinala nila yung kanilang treasures. Sabihin niyo po, treasures. Ngayon po, hindi makakakita ng mga lagayan ng mga treasure box. Pero po, most of us, ito ang ating treasure box. Dito nakalagay ang ating treasures. Di po ba? Dala niyo po ba yung mga inyong treasures? Ano pong treasures ang dala niyo? Yan. Yeah. Dala nila yung kanilang mga treasures. Siguro nakalagay sa camel, siguro ang camel nila, dalawa. Yung isang camel ay ang dala ay pagkain at saka yung treasures,
Yung isa sinasakyan nila, maaring marami silang camel. Caravan po caravan ng mga camels. And you know what they did? They opened their treasures and presented Jesus. Presented, meaning, dinala. Lagi po namin pinag-iusapan ni chairman yan, mga kapatid. Listen to me. And I see this a lot. Pakinggan niyo po ako. Maraming simbahan nakikita natin, pag offering time, merong tagadala ng offering basket, dinadala sa mga bench. O yan, dadaan dyan, dadaan doon. Ganon karaniwang mga church. Meron po dito mga offering basket, dadalhin sa inyo, maghuhulog kayo, maghuhulog. But let me tell you something, mga kapatid. Sa Bible, wala po kayong makikitang ganon na pagbibigay ng offering. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Bible na si Jesus ay nakatayo sa hulugan ng offering box. Meron pong offering box. Nakatayo si Jesus doon. Lumalapit ang mga tao sa templo at naghuhulog na kanilang offering. Isa doon ay Fariseo na naghulog ng marami. Isa doon ay isang balo na naghulog ng 2 kusing. At sinabi ni Kristo sa mga alagad, look, yung Fariseo ay naghulog ng sobra-sobra, pero baliwala yan sapagkat sobra-sobra. Mas malaki ang ibinigay ng balo na bagamat 2 kusing lamang ay ibinigay niya ang lahat-lahat sa kanya. At nakatingin si Jesus habang naghuhulog ang mga tao sa offering. So the biblical way, listen, the biblical way of giving your offering is you come. In fact, mayroon pa sinabi si Kristo, kung kayo ay pumunta sa templo upang magdala ng inyong offering, at habang kayo naglalakad sa altar, ay naalala nyo na meron kayong kasamaan ng loob. Ang sabi ni Kristo, itabi nyo muna yung inyong offering, umuwi kayo, makipagkasundo kayo, saka kayo bumalik at dalhin nyo yung inyong offering sa Panginoon. So you see, the same way, dinadala ang offering. Kaya po dito natutuwa ako pag tayo po'y bigayan ng offering. Tuwan-tuwa ako doon sa anak ni Jam Yung batang yon kapag ka po pupunta dito, sumasayaw-sayaw yon. Nauuna pa siya. Aakit siya dito, ihuhulog niya yung kanyang offering. How old is he? 2 years old. Para sa kanya, isa sa pinakamasayang part ng church, yung magdala ng offering. Kasi maganda yung tugtog Masaya yung tugtog. Parang ang sayang magbigay. So dito po nakikita natin, lahat ng tao dito sa atin, tumatayo at nagdadala ng offering. I think ang Panginoon ay natutuwa. Ang Diyos ay nalulugod na ang bawat isa sa inyo, tatayo kayo, magdadala kayo ng inyong handog sa Diyos. Handog yun handog. Hindi donation, hindi abuloy. Handog. Kaya dapat lalapit kayo sa altar, Panginoon, ito po ang aking handog. Yan. Handog mo yan sa Panginoon. Lalo ngayon magpapasko. Meron tayong handog. So mga kapatid, ibigay natin ang ating best na handog sa Panginoon. In fact, mamaya po, ina-expect ko na tayong lahat ay lalapit dito upang magbigay ng inyong handog sa Panginoon. Kasi po, Christmas, my wife, alam niyo po sa San Lazaro, pag po ganyang Pasko, lahat na lang ng department, may Christmas party. May Christmas party yung medical department, may Christmas party sa main laboratory, may Christmas party sa sakit. Lahat po yun ina-attend nila. So sometimes they attend mga 5 Christmas parties. Last Friday, meron silang Christmas party. Hindi pala Thursday. Christmas party, inabot sila ng mga hanggang alas 9 ng gabi. Ano po ginagawa nila? Competition. Competition sa sayaw. In fact, si Doktora, kung nakita nyo, nasa Facebook ata, yung Hawaiian. Ang saya nila, Hawaiian. Sabi ko, Mami, hataw ka sa Hawaiian, ha? Para manalo, 5,000 daw ang 5,000 daw ang prize pag nanalo sila ng Hawaiian dance. So it's a matter of kainan, it's a matter of sayawan, it's a matter of competition, pero hindi nababanggit si Jesus. In fact, nung nakaraang taon, ang kanila pong pinili na maging head ng kanilang Christmas party celebration, Muslim. Paano naman yun, Muslim? Hindi naman nila sineselebrate ang Christmas. Kaya po gano'n, hindi naman masaya ang kanilang Christmas. Kasi nga po, ibig sabihin, maraming Christmas party ngayon, puro kainan. Maraming Christmas party ngayon, puro sayawan. Maraming Christmas party ngayon, exchange gifts. Wala si Jesus.
Wala talaga. Kaya po sa ating church, this is your opportunity to give something to Jesus today. This is your opportunity to give something to Jesus. Kasi po yung mga wise men, may dala silang treasure. Ibibigay nila talaga kay Jesus. Mga kapatid, nagdala sila ng treasure, ibibigay talaga nila kay Jesus. Ano po binigay nila? Number 1, gold. Gold, mga kapatid, is royalty. Di po ba yung crown, yung crown? Ano tawag sa crown sa Tagalog? Corona yung corona. Thank you. Yung corona ginto. Ikinikilala nila na si Jesus ay hindi little baby. Si Jesus ay King of Kings. Kaya nagdala sila ng crown of gold. Yun po kanilang ibinigay sa Panginoon. Gold. Because you are King of Kings and Lord of Lords. Very precious. Very expensive. And yet, inihandog nila sa Panginoon gold. Frankincense. Alam niyo po yung frankincense, kapag po kayo nagsisimba nung araw, kami nagsisimba, yung umuusok, insenso, umuusok, yun po ay perfume. Ginagamit lang po yun sa worship. Hindi kayo nakakakita ng incense kung saan-saan. Ang incense, ginagamit lang sa worship. And it is very expensive, yung frankincense. And nagbigay sila ng Panginoon ng frankincense as a symbol of worship. As a symbol of worship to God. Expensive worship symbol, frankincense. And myrrh. Alam niyo po yung myrrh, mga kapatid, ginagamit po yan as perfume din yan, perfume. Para po sa mga, pag namatay, pag pinrepair po yung kanilang body, binabalot kasi, nilalagyan ng spice and myrrh. Lahat po ng namamatay sa Israel, especially yung mga royalty, pag namatay, binabalot po nila, nilalagyan po nila ng spice and myrrh para mabango. Perfume po yun, very strong perfume. Because they realize, Jesus is not only King, Jesus is not only God, Jesus is also the sacrifice for our sin. Kaya po mayroong meaning yung mga gifts ng mga wise men. Alam nila that Jesus came to save the world by dying on the cross. So mga kapatid, Christmas is not just story of little boy. Christmas is the story of love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung po ating sineselebrate, mga kapatid. So this morning, ano man po ang inyong inihanda na ibigay sa Diyos. Alam ko, inihanda nyo yan. Ako po, hinahanda ko din. Pag ako po mag-o-offering, nakahanda, naka-envelope. Hindi po yung kung ano lang mabunot ko. Talaga pong inire-ready ko siya. Ngayon po umaga, this is our chance na makapag-offer kay Lord sa kanyang birthday. Give it your best. So that's loving, that's worshiping, and that's giving. Let's pray. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga sa pagkakataon na ma-celebrate namin ang iyong dakilang pag-ibig. And we respond to you, Panginoon. Love to love. You love us. You first love us. And we love you because we know who you are. You are the Son of God. And we will do anything for love. We will give everything for love because we love you. We will not only give you offering, we will give you our hearts. We will give you our life. But this morning, Father, even as we come in worship, we come in praise because you are God Almighty. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong paglapit, tanggapin mo po ang aming mga offering. Hindi lamang offering of money, but offering of heart and offering of lives because you are our Jesus, the Savior of the world. And today we celebrate, this Christmas we celebrate the greatest love of all. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. God bless you all. Amen. Thank you, Pastor, for reminding us on what God is expecting us from us. Not only for today, but for the rest of our life. Tayo po iaawit ng ating meditation song before we do our Christmas tree offering.
lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba, Father. Help us now to give you pleasure and delight, heart and mind and will that say, I love you. Only the ladies singing this time, only the ladies. We are here to praise you. Sing it loud, ladies. Lift our hearts and sing. Amen. We are here to give you the best that we can. All together now. And it is our love rising from our hearts. Everything within. Let's shout it loud. Abba, Father. Abba, Father. Amen. Help us now to give you Pleasure and delight, heart and mind and will that say. Let's say it loud. I love you, Lord. Amen. We may all be seated. Okay. Pwede bang ma-request ang mga kabataan na dalhin sa gitna ang ating Christmas tree? Ayan. Ang dami ng kabataan, ha? Okay. Alam po ninyo, may istorya yan. Punta ako ng Loyola, tumingin ako ng puno. Mga puno, malanta kayo. Si Nelson, nasabihan ni Ate Jojo, sabi ni Chairman, maghanap ka ng puno, ng sanga. Sabi ni Nelson, meron na po ako nakita. Ngayon, kinausap ako ni Nelson, sabi niya, Chairman, doon ko na lang isasampa sa bakod. Sabi ko, okay. Sinampa niya. Sinampa. Andiyan na po. After a while, mayroong security guard galing ng Loyola. Hinahanap ako. Kasi po, may nakakita na may nagsampan ng puno ng sanga dyan sa loob. Kako, sinabi ko yun, sorry ha, sorry ka. Opo, kaya lang po, baka may makakita, akalain na sumasampa sa bakod. Sige, next time, di na. Okay, Nelson, ha? Hindi natin gagawin ka. Sorry, ha? Yung security guard, namukhaan ko siya. Isa siya sa madalas kumakain na arroz caldo, Kaya okay lang sa kanya, So, palamakan natin si Nelson. Siya yung nag-ano niyan. At hindi ko alam, sino naglagay sa paso? Si Nelson at saka si Paring Cosme. Sila nagligay, no? At sino naman ang nagligay ng scotch tape, masking tape? Si
si Dory, si Nilo, at saka si Randolph, at saka si Princess. So, palakpakan natin si Princess, saka si Randolph, saka si Cosme. Ayan. Kanina, dinagdagan pa ni Cosme yung masking tape. Kaya kinakailangan, malagyan natin lahat yan. Okay. So, kukunan natin siya, and then after, para mailagay natin sa, maipost natin, before and after. Okay? Ayan. Ngayon, para po may kaayusan, unahin natin mga bata. Yung mga bata. Kaya habang mayroong masayang tugtugin, ang mga bata ay pupunta sa harap at sila ay magsasabit ng kanilang kaloob. Okay? So, let's start. Bago pala yan, we would like to acknowledge the presence of Jemima. No? Sino? Hindi pala. Wala pala si Jemima. Okay. Anyway, let's give some music. Mga bata, okay? Mga bata, magsabit na. Panik kayo sa taas. Sige. Dikit nyo maigi, ha? Kuna ng picture, kaya binibidyo ba? Yan yung sinasabi ni Pastor na dinadala natin ang ating kaloob. Pag nagsilaki ang mga batang yan, hindi na 100 ang isasabit niyan. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Wow! Okay. Susunod natin yung mga medyo teenager na. Yan, mga high schoolers, grade 6 high school. Kayo naman, okay?
to care. Sing about the better things of friends we have and happiness they bring. Sing a song of dreams come true and bless the new year too. Okay. Wow. Yun namang mga mothers. Ayan, mga mothers. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. And your favorite dream of a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the better Kay Ate Jojo. things we have. Sabi kay Jojo. Hang a dream upon a star and wish a Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. On this day is born the child, Jesus, Prince of Peace. Hear him whisper in your heart, let all hatred cease. His star will brighten the darkest night, to light your way if you believe. The love you seek will be in your heart, ask and you will receive. On this day will rise the morning sun, all the bells will ring. Hope is born for peace for our land, let earth and heaven sing. Sing a song and light up the lights, we need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star, wish upon a Christmas night. Sing about the better things of friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish a Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time Wow. to love and time to share. We can wish Ngayon naman, yung mga daddy, mga lolo at mga tatay. friends we have and happiness they bring. Sing a song of dreams come true and bless the new year too. La 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 la. Okay. Up. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the better things of friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish a Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. Sing about the better things of friends we have, happiness they bring. Sing a song of dreams come true and bless the new year too. Ubus na. Yan. Ako na ng picture. Said the night wind to the little town. Do you see what I see? Way up in the sky, little round. Do you see what I see? A star, dancing in the night, with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Alam nyo, yung ating sinabit na yan, it is a manifestation of the kind and faithfulness of God sa atin. Kaya tayo may binigay kasi may ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At karapatan lamang na yan ay ibinabalik natin sa Diyos. Hindi naman lahat, kundi yung bahagi ng tinatanggap natin mula sa Diyos ang ating ino-offer sa Kanya.
And I know, tulad ng sinabi ni Pastor Ribo, you are all happy and God is glorified. No? And God is glorified. At yung mga kapatid natin, mga kamag-anak, mga kaibigan, na naka-online, nakikita nila yan. No? Ano malala ninyo, baka biglang may magme-message na, magkakaloob din kami, no? Sa church. So, this is a challenge to our faith, to our trust in God. And surely, this is all appreciated by God. At lahat ng ating pinagkaloob, in many ways, ibabalik sa atin yan ng God. No? Halimbawa, mamaya, sa ating family day, may mga raffles tayo. Baka yung binigay ninyo, mas malaki pa yung makuha nyo. Di ba? Okay, so that's what is this Christmas tree. Lumaki kami na ganyan ang aming nakagisnan. When we were young, meron talagang Christmas tree. And we will do this all throughout the years that God is giving us the opportunity. Amen po ba? Okay. Tayo po ay tumayong lahat para sa ating closing prayer and benediction. And surely, Pastor Ribo will also pray for our offering na ginawa. Pastor, tayo po ay tumayong lahat. Tayo po'y tumayong lahat at magyuko ng ating ulo sa Panginoon. Ngayong umaga, tayo po'y magpasalamat sa Kanya. Panginoon, tunay po na kami nagagalak na today, December 15, bago pa kami, Panginoon, magkaroon ng mga sari-sariling pagtitipon at pag-celebrate ng Pasko, we put you first. We put you first. 10 days before Christmas, we're here. We're celebrating Jesus in this church. We're celebrating the love of God in this church. And before we spend all of our money on food on the December 25, we want to give you our best offering today. And we thank you sa generosity, Panginoon, lahat aming mga kapatid, Panginoon, nakasama namin ngayon, just giving you our best offering in this Christmas tree. It's not empty Christmas tree anymore. It's a blessed Christmas tree. It's an overflowing Christmas tree of the love of your children, of the offering of your children. Oh, Father, please be glorified. Please accept our best offering to you today. Help us, oh Lord, to just give you our best service, our best worship, our heart, and our praise. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nandito ngayon at makasama namin na nasa online, Panginoon, who also would like to participate in giving to the Lord. Dalangin po namin na makamukha ng pangako mo, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Wastong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Oh God, we know na ang amin po mga Christmas will be overflowing with joy, with love, and blessings. And we thank you, Lord God, for your goodness. Dalangin po namin naman na as we celebrate the Christmas spirit in this church today, next week, and on December 29, continue, O Lord, to bring more souls. Continue, O Lord, to bring more blessings upon your children because, God, your love is overflowing. Oh, pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka naman ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka naman ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ating bigkasin ang ating commitment verse, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, andang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon. Amen. Tayo po makakaupo na.